during this period, crimes allegedly committed that may be considered as war crimes, crimes against humanity, or genocide would have been under the ICC jurisdiction. And the withdrawal of the Philippines does not affect this jurisdiction, and this jurisdiction can be activated, so cases can be brought before the ICC in relation to these crimes, even after the withdrawal of the Philippines. So this is a main element, that the investigation and the cases can start after the withdrawal, but they are only related to crimes that allegedly happened during the period when the Philippines were a state party. Now, the issue of the arrest and surrender of Mr. Duterte, it is something for which the court has always showed appreciation to the Philippines' commitment to the international accountability mechanisms, and it is important because we believe that justice should prevail, that truth has to be revealed, and there is a process for that, which is, in our instance, the international level process before the International Criminal Court. Dr. Abdallah, the chief legal counsel of the former president has indicated that he will bring this matter even before the confirmation of charges hearing. And so that is why we wanted you to elaborate on how this turnover or surrender by the Philippines, which was no longer a state party to the ICC at the time. Well, I think the main element, as we had already indicated, is that the ICC has jurisdiction over the alleged crimes because they happened allegedly during the period when Philippines was a state party. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And decision ho yun ng bansa natin ang pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi sa kahit ano pa mang obligasyon na sinasabi ni Marcos Jr. sa ICC. Hindi ho. Decision ho ng ating bansa. Hindi sa kahit ano pa mang obligasyon na sinasabi nitong binibidan lang. Obligasyon sa Interpol, kailangan nating, diba, yung obligation natin. Hindi. Decision ho natin kung susundin natin yan o hindi. Kaya ang tawag dito, grabe, ang daming nangyayari sa social media. Kung iniharap muna sa local court itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung irenespeto yung kanyang mga karapatan bago siya pinadala diyan sa dapat yun sana ang nasunod. Yun ang pwedeng gawin, yun ang pinaka makabuluhang desisyon na ginawa ng administrasyon itong si Marcos Jr. Pero hindi ho nila ginawa yun. Dahil nga naman pagka napadala na sa ICC itong si Tatay Digong, wala na, ika nga, mahihirapan na ho tayong pabalikin siya. Yun ho yun. Pero ang sigurado ho natin dito, ibinenta ho ng administrasyon ni Marcos Jr. ang sovereignty ng ating bansa dito sa mga banyaga na to. Maliwanag pa ho yun sa sikat ng araw. Isinuko ho nitong si Marcos Jr. ang ating sovereignty dito sa mga dito sa mga banyaga na to. Kaya naman nating litisyan, bakit pa ipinadala dyan? Decision ho yun ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Hindi sa kung ano pa mang commitment sa ICC. Maliwanag ho yun. Maliwanag ho yun. Hindi ho niya binida yung warrant of arrest eh. Binida ho ba niya yung warrant of arrest? Decision pa rin ng Estado kung paano nila tutugunan yung warrant of arrest na ipinadala sa Interpol na kung saan nag-issue ng diffusion notice. Hindi red notice, diffusion notice. Na kung saan sinasabi pa ng Interpol, kagagawan pa ng Pilipinas yung yung diffusion na yon. Pambihira talaga ibang klase ho. Dito, mamaya next video, medyo magiging exciting itong pag-uusapan natin. If there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. I cannot speculate what the judges might say, and then we will see what would be the outcome. But of course, even states that are not parties to the ICC Rome Statute, they can cooperate with the ICC on a voluntary basis. So the question is, I think,
might be raised by the defense about the lawfulness of the arrest itself, but that has to be decided by the judges. I cannot speculate on it. Katulad nung nakarang hearing, ang pag-uusapan po natin ngayon, ito yung sa Committee on Foreign Relations po, i-discuss natin ang clarification of the involvement and the roles of the ICC, the Interpol, and the various government agencies in the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, confirmation that measures were taken to ensure that the rights of the former president under domestic laws and relevant treaties were properly protected, and lastly, that such other matters that may aid the committee in crafting necessary legislation on the coordination between Philippine authorities and international tribunals and law enforcement organizations. And I would like, therefore, to invite and at this juncture make an opening statement or invite Senator Bato and Senator Go to make their statements quickly thereafter. Ang akin lamang, Okay. ang totoo, Oh. ang katotohanan ay parang anino. Kahit Naku. saan ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang Totoo katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwas sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. Naku po. At ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong March 20 at kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Nabanggit din sa liham ang executive privilege at binigyang diin yung sub judice rule dahil may 4 na petisyon umano kasalukuyan sa Supreme Court. Ngunit nalito ang inyong komite pagkat noong araw din ng March 31 at lumabas ng April 1, sinabi naman ni PCOU Secretary Castro sa kanyang press briefing na hindi kailanman pipigilan ng Pangulo na pumunta ang mga cabinet member o secretary kung sila ay ating papatawag. Nag-April Fools nga ba sila? Nalito talaga kami. Doon sa sulat, bilang tugon sa sulat ng ating ES, una ang kanyang tinukoy na comprehensive findings. This was the letter, this was mentioned in the letter, but my findings were very clearly preliminary findings, which is the reason for the second hearing. Marami pang mga tanong na nangangailangan ng sagot. At napakarami nating mamayan na nagpadala ng iba't ibang dokumento, impormasyon at ebidensya. That pagkakataon sana ang hearing na ito para magpaliwanag ang ating mga cabinet members sa taong bayan. Sa usapin namin ng subjudice, alam natin at alam higit sa lahat ng ating dating Chief Justice na ang Korte Suprema na mismo ang nagsabi na hindi ito nalalabag kapag Senate inquiry in aid of legislation. Hindi ito saklaw ng karaniwang subjudice na nagbabawal isa publiko ang mga bagay na liniliti sa korte. Mahalaga ang Di ba nga yung confidential ni VP Sara, pinag-uusapan sa korte, iniimbestigan sa COA, in-invoke ko nila yung subjudice. Hindi naman pinansin ng ng House of Representatives. Magpaturo ka. Magpaturo ka kay Barbers, kay Paduano. Magagaling yung mga yan. Sa kanila ka magpatulong. Magaling pang mag-contempt yung mga yan. Magpa-tutor ka sa kanila, ay Marcos, sila magaling eh. Ano gagawin mo niyan? Hindi mo sila i-contempt, hindi mo sila i-show order. Anak ng tao. Legislative inquiry sa paghubog at pagpapatatag ng ating mga batas. Panghuli, nirerespeto ko ang doktrina ng executive privilege. Pero pakatandaan natin, hindi ito pwedeng gamitin bilang blanket shield, pangkalahatang pantago
para ilagan ang tanong at umiwas sa paanyaya ng Senado. Itong landmark case na kabisado naman natin, Senate versus Ermita, nagtakda ng saklaw ng executive privilege. Nagsasaad na bagamat pwedeng gamitin ng ehekutibo ang pribilehyo niya na mga investigasyon ginagawa sa Congress, maaari rin mapasawalang bisa kung ang impormasyon hinihingi ay mahalaga sa tungkulin ng Kongreso sa paggawa ng batas o pagsagawa ng aming oversight function. May sikat na kasabihan, hidden truths are unspoken lies. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. At mukhang ganun ang nangyayari ngayon sa pagtatago ng katotohanan gamit ang executive privilege at sub judice, nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Ngayon, inaanyayahan ko si Senator Bato at si Senator Go na mag-preliminary statement din po. Pakinggan natin to si Senator Thank you, Bato. Madam Chair. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa kung equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masubpoena ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulyon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo natatanggap. Oy, SP, ano pang hinahintay? Ito talagang si SP, oo. Aso kasi yan itong si nang hipag mo. Yan ay yung Senate President. Tanggalin nyo yan kung gusto nyong mag-usap-usap kayo. Ito, ganito na lang ho ba tayo dito sa Senado? Kausapin nyo mga kasama mo dyan. Kasi pagka hindi nyo tinanggal yung si Chis Escudero, naku, walang mangyayari sa inyo dyan. Extension lang kayo ng Malacanang dyan sa mga pinaggagawa ng Senate President nyo. Tanggalin nyo yung Senate President nyo. Kung gusto mo, ikaw maging Senate President. Yarin lamang alam na ng sambayan ng Pilipino na hindi kayo in good terms ng kapatid mo. Wala namang problema sa amin yun. Sige, mag-Senate President ka. Ayun, meron ka ng 2 boto. Si Senator Bato at saka si Bongo. Oh, sige na, tumayo na kayo dyan. Pag-usapan nyo yan. Naku, masisira Pilipinas dyan sa Senate President nyo na yan. Hindi ba inciting to sedition pagka sinabi natin tanggalin yung Senate President? O sige, hindi. Ano naman yan, di ba? Ganyan naman talaga kalakaran dyan, di ba, sa Senado pagka medyo sablay yung Senate President, sinisibak. Hindi pa masablay yung mga pinaggagawa niya na yan. Yung mga naging litanya niyan, yung pagdukot kay Tatay Digong, yung pagkidnap kay Tatay Digong at pagpapadala dyan sa dahig. Ano daw doon? Walang linabag na batas. Okay lang kayo doon. Senate President nyo, ganun yung mga pinagsasabi. Aba, nasa sa inyo ho yan. Pero kung ako tatanungin, ang gusto kong maging Senate President niya, si Senator Bato de la Rosa, syempre. Talap natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang nangyari sa atin dito is hayaan na lang natin
na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we're here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis dito, Madam Chair. Check and balance. Dapat talaga yung check and balance yan. Ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Nery versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege? Alam na po natin yan at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sabtina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. At ngayon, tawagan naman natin si Senator Bongo. Ayan, Senator Bongo. Magandang umaga po. Baka babalitaan tayo doon sa nangyaring rally dyan sa dyan kina Congressman Oeminal. Di ko kaya tayo babalitaan ito si Senator Bongo? Hindi, nakita ko lang yung mga picture kay Sir Pio Moreno. Nakita nyo rin? Nakita nyo rin yung mga picture? Oo. Pakibalita tayo, Senator Bongo, ano po nangyari doon sa rally? Huwag ko natin kalimutan, isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara, yung mga Oeminal na yan. Okay, isa yan sa mga pumirma dyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakaturo sa'yo si VP, Sen Bongo, nakaturo sa'yo si VP, paano ba yan? Madam Chair, Senator Bato de la Rosa, into the resource persons present in this meeting, parang wala namang resource persons present dyan. Parang wala akong nakikita. Si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino. Okay lang, Senator Go, wala ka naman doon sa venue Ano ka lang naman teleradyo ka lang naman. Malungkot rin yung hearing natin. Hindi, ano lang naman, tatanong lang naman. Baka inimbitahan siya, di ba, doon sa sortie, campaign rally ng nitong mga Wominal. Saan nga kasi itong mga Wominal na to? Nakalimutan natin. Sa nakaraang pagdinig ng committee ito, marami tayong naisiwalat na maaring pagkakamali o paglabag sa batas. Due process at karapatang pantao na isinagawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The preliminary report of the chairperson underscored a crucial point. The Philippine government was under no legal obligation to arrest the former president and surrender him to an international court. It was revealed that what was received. Yan, taga Misamis Occidental. Next time, Senator, number 1 naman kayo. Kayo ang kailangan ng mga Wominal, hindi nyo sila kailangan. Hindi nyo sila kailangan. Kayo ang kailangan nila, di ba? Tawag nga sa'yo, Mr. Malasakit. Di ba? Kailangan kayo. Kasi kayo yung, kumbaga, yung programang Malasakit Center. Di ba? Di ba? Ganun yun. Kayo kailangan nila. Sila, hindi nyo sila kailangan. Pero para magpa-picture-picture, maano lang yung tipong, mababahiran lang yung tipong, yung ibang mga malisyoso, sabihin na natin malisyoso pero talagang kamali-mali siya naman yung, hindi nyo sila kailangan, hindi natin sila kailangan. Kayo ang number 1 sa survey.
Pero ano yan, strategy ni Senator Bongo, magagawa natin sa kanila naman yan. Pero sigurado natin dito, etong si Honorable Oaminal Sancho Fernando o itong si Ando Oaminal, isa ho siya sa mga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Pero para sa makasama sila sa iisang lamesa, naiintindihan naman natin yung aspeto ng politika. Doon sa ano na yon, politics is addition. Naiintindihan ho natin yon. Pero ngayong mga panahon na to, yung mga kababayan natin na taga-suporta ni Tatay Digong, kumbaga prinsipyo, kumbaga inaano natin yung sinasantabi natin yung mga hindi tunay at yung mga tunay. Ika nga. Kung politics is all about addition, ika nga, di sana nasa atin tong mga ano na to, itong mga DDS, tapos nakikiapid pa tayo dito sa mga Talyanista at mga ensaymada na to. Kasi ano tayo, addition tayo, liligawan pa natin. Hindi, kasi mga sarado na utak ng mga yan. Ngayon magkakaalaman nga tayo dito sa election na to kung sino nga ba ang mas malakas ang boses. Ika nga paingin ng ingay, ika nga nitong si Andrew E, no? Kumbaga dito sa ano na to, dito sa election na to, magkakaalaman na tayo itong mga sino ba ang kumbaga mas pinagkakatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Kaya para makipag-birthday, makikain, makitaas ka ng kamay na ganito sa mga waminal, siguro para sa mga DDS, pwede nating tawagin unconstitutional yan. Meron palang constitution yung mga DDS, Duterte supporter, no? Hindi, ilagay natin yung bahala nga kayo. Pagka yung tipong medyo naging alanganin yun, tipong, sino nga ba? Ano mababasa nyo doon? Doon sa kasama nitong si Senator Bongo, yung mga waminal. No? Nandiyan pa naman yung Senator Philip Salvador, ha? Nandiyan pa si Senator Christopher Bongo. Pero palakpakan natin si Senator Bato de la Rosa. Was merely a diffusion notice which was unverified and unapproved by the International Criminal Police Organization, Interpol Secretariat. The government has repeatedly stated that the International Criminal Court has no jurisdiction in our country. Parating paulit-ulit yan. At hanggang ngayon, yan naman po pinag-usapan na wala pong jurisdiction. Kung walang jurisdiction ng ICC, bakit pinayagang pumasok ang Interpol? Kung hindi kinikilala ng gobyerno ng ICC, bakit nila binigyan ng pansin ang arrest warrant mula sa ICC? At it was very fast. Napakabilis po ng pangyayari. I'm sure kindly check nyo rin po sana. Baka maraming may mga red notice dyan na hindi naman minadali, hindi naman hinanap. Pero ito, ang bilis po. Mas inuna niyo pang isinuko si dating Pangulong Duterte kesa sa matagal na siguro nandyan sa listahan. At kung sinunod niyo lang po ang batas at tamang proseso, hindi niyo papayagan na ilipad lamang sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong. Madam Chair, hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang seryosong implikasyon ng mga pangyayaring ito. Napaka-unhealthy po itong nangyari ngayon. Maaaring may mga batas at proseso ang ating bansa na nalabag at maaaring may mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino ang naisang tabi. Kung ang dating Pangulo ng ating bansa ay maaaring tratuhin ng ganito, paano na lang kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Ano ang garantiya na hindi ito mangyayari sa iba? Dapat bawat Pilipino, mataas o mababa ang katayuan sa buhay, dapat may gobyerno masasandalan na hindi siya pababayaan. Former President man o hindi, karapatan yan at lalo sa pagdating sa kanyang kalusugan, kaligtasan at buhay. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong, ang matatanda po, frail, fragile, sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, Okay, lipat na tayo.
Ito, pag-usapan nun natin yung aeroplanong ginamit nitong Bangag administration para ipadala sa dahig itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makikiano tayo dito, makikimarites tayo dito kay Senator Amy Marcos. Alam nyo mga kababayan, ito, hindi man magiging popular itong ano ko na to itong sinasabi ko na to. Maano yan diyan sa mga sinasabi ginagawa nitong si Senator Amy Marcos. Tapos kung ibabase natin doon sa ginagawa at sinasabi ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ko naman sinasabing iboto nyo yan. Kasi tayo kasi as much as possible, ayaw na talaga natin bumoto ng Marcos. Pero ang problema ho kasi dito mga kababayan, hindi ho siya kandidato nitong si Tatay Digong, hindi ho siya kandidato nitong si Vice President Sara Duterte. Duterte pa rin tayo Pero sa mga senador, na ngayong mga panahon na to, isa ho siya sa nakikita natin na talagang masama ang loob at talagang gusto niyang magkaroon ng linaw yung pagkakadukot na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unti-unti na kung parang unti-unti na nakakapambudol itong si Senator. Huwag ko kayo magpabudol. Ano lang yan, no? Alam mo natin, maraming pagkukulang. Iba nating mga kandidato dyan, diyan sa issue nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yung mga nakikita natin talagang nagsasalita, talagang ramdam natin yung pagmamahal nila kay Tatay Digong. Una na ho dyan si Senator Bato de la Rosa. Yung kada speech naman naririnig natin na talagang si Tatay Digong ang ibinibida. Congressman Rodante Marcoleta. Itong si Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez. Kada buka nila ng bibig nila, kahit saang speech na marinig natin sila, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang binibida. Hindi ho yung kanilang pangangampanya. Kumbaga, iyon kasi yung pinakamagandang halimbawa kung ano na ang sitwasyon ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Ikwento mo yung nangyari kay Tatay Digong, tapos ang usapan. Ganong kababoy ang mga nasa pamahalaan natin. Kaya wala ka nang kailangan na ibida pang kung ano-ano, di ba? Yung impeachment ni VP Sara. Pagka yan ho kasi mga pinag-usapan, sa ayaw at gusto ng administrasyon, lalabas ang kanilang mga kababalaghan, mga kapalbalan, ika nga. Na chartered plan, eto nga, yung tail number, PRC 5219, ang kapitan daw nung March 11, Johnny Gulla, Elmo Segovia, parang pamilyar na nga itong mga pangalan na to, pati yung flight officers, Wenny Lim, Celce Puedes, and Alinino Santos, Committee Secretary, please take note. Ganito rin yung pinangalanan ni Senator Cayetano, ASEC Marcos Lacanlale, kung pwede natin kausapin sana, hindi naman na tayo naghuhusga, kundi gusto lang natin malaman kung ano talaga nangyari. Ngayon, meron rin na i-correct ko lang, Marcos Lacanlale. So yes, Marcos pa rin. Lacanlale. Marcos pa rin. Marcos Lacanlale. Pero hindi ko kamag-anak ka. Ikaw talaga? First name yun, ma'am. First. Linuloko lang kita. Tsaka you siya. Lakanilaw. Lakanilaw. Ayun yung Lacanlale. Nakanilaw. Okay, please correct. Okay. So, yun yung mga pangalan na kinakailangan. Meron rin nag-text sa akin, hinahamon ako, sana hindi manahimik. Please put on screen. Sana hindi manahimik si Senadora. At wag pagtakpan ang iba at wag maging selective lang sa mga taong sumunod lang sa utos ng nakakataas. Isama nyo ang may-ari ng eroplano na yan dahil kasabwat din siya. Itodo nyo na, wag half-cook. Andito po ang picture nung eroplano, kung makita ninyo sa Lawag City, ginamit muli ng ating Pangulo 30 March 2025 dahil daw pumunta sa isang rally March 28. Andito po yung record, kaya alamin natin sana sa kaap ano nga ito. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit ng Pangulo Bongbong itong eroplanong to at hinihiram nga ito ng iba't iba. Nandito rin sa Mindanews, kung makikita po ninyo, yung iba't ibang paggamit nito, nariyan din sa Davao, naglanding din sa Tawi-Tawi po. At ang nagbigay ng picture, tactical operations ng Sulu. At andito rin yung Puerto Princesa, gamit din po sa Palawan.
So, madalas gamitin ang eroplanong ito ng ating Pangulo at pinagtataka namin dahil napaka-stricto ng security para sa Pangulo, hindi po ba? At alam natin na meron rin naman presidential plane ang Air Force. Kaya't eto nga, nagiging himala kung bakit iba yung ginagamit at bakit nagamit ulit pagkatapos dinala si Presidente Duterte, ginamit ulit papunta sa amin sa Lawag. Yes, Senator Bato, please. Alam mo, Madam Chair, yung eroplano na yan, malungkot ang history ng eroplano na yan dahil yung eroplano na yan siguro, it's being used by the presidents and the previous presidents. Siguro yan yung eroplano na ginagamit ni Pangulong Duterte at baka ako, nakasakay rin ako niyan in one of our official duties, no, when we flew with the president. Baka nakasakay tayo dyan at yan ang ginagamit ng aeroplano sa pag-perform ng kanyang official duties as President of the Philippines. At yan din ang aeroplano na naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan ng ICC. Masyado ka namang sumusuko na. Huwag mo na tayo sumuko, baka namang iuwi pa siya. Baka sana yung aeroplano na rin yan ang magsundo sa kanya kapag siya ay binigyan ng pinag-bail ng ICC, sana masundo rin siya ng aeroplano na yan. Madam Chair. Maraming kababalaghan, sayang wala rito ang mga kaap at yung mga opisyal. Yung bang may-ari ng eroplano, executive din siya? Contempt na kagad yan, wala na sumpina. Ang manangay niya, ano iba ba yan? pang testigo na makakapagbigay ng linaw sa sambayanan tungkol sa eroplanong mahiwaga. Ngayon, meron rin tayo sanang tanong tungkol kay Arnie Teves, yun maliwanag. Talagang nagkaroon ng red notice kay Congressman Arnie Teves. Ang tagal na Kaya yung lang, yan. ang Interpol, nagsasabi na hindi pa rin mahuli-huli. Ang sabi, nandun pa rin sa Timor-Leste, kahit ang Timor-Leste, miyembro rin ng Interpol. So ang tanong, asan na si Arnie Teves? Pinarusahan ba ang Timor-Leste? Ang alam ko, di ba, hinatulan ng kanilang Court of Appeals na hindi po pwedeng ipadala sa Pilipinas. Bakit ganun? Pwede palang hindian. It is very clear, Madam Chair, na ang papel ng Interpol is purely coordinative and sharing of information. So, kung ang Interpol magdala ng warrant dito, coming from ICC, napakadali lang sabihin ng PNP. Sorry Interpol, I cannot cooperate with you because we do not recognize the jurisdiction of ICC at yung warrant na dala-dala ninyo, ang basis sa inyong red notice or yung diffusion notice na yan ay yung warrant ng Interpol, hindi na namin yun na-recognize. So, bakit ka namin sundin? So, sorry, Interpol, pwede naman gano'n eh. Tayo, ginawa pa nating excuse ang Interpol para ibiyahe si Pangulong Duterte doon sa Dahig. Hindi ba yung Interpol, hindi naman pinaparusahan ang Timor-Leste? Kahit hindi sila sumusunod doon sa... Walang pagkaparusahan niya dahil Interpol exists for its members. Ang membro niya ng mga police organizations all over the world, nagbabayad niya ng annual pay doon sa annual fee sa Interpol para mabuhay yung operasyon ng Interpol. So, kung aalis ang Timor-Leste as member of Interpol, malaking kawalan niya sa kanila. O kung aalis ang Philippine National Police, malaking kawalan sa Interpol yan. Wala naman palang parusa. Bakit atat na atat tayo na ipadala si Presidente Duterte sa The Hague? Diffusion lang yon, wala naman palang obligasyon. Nakikita natin, Madam Chair, it is more than the Interpol, more than the ICC, this government really is the most interested party na maibiyahe si Pangulong Duterte doon sa The Hague. Yun talaga ang klarong lumalabas, Madam Chair. Ko talaga
naman. Eto pa yung mga OFW natin, tumawag sa lahat ng sulok ng daigdig at nalulungkot ako, wala sina Arnel Ignacio ng ating OWA, wala rin dito si Hans Kakdak, ang secretary ng migrants. Sana tatanungin ko kung ano yung procedure kapag yung OFW pinagdududahan na may krimen sa abroad, paano tini-turn over sa foreign jurisdiction? Ano yung safeguards? Paano natin pagtatanggol yung mga Pilipino na nahahatulan ng krimen o pinagdududahan o naaaresto? At alam din natin na marami na rin, ilan na rin ang OFW, mga Pilipino, na naaresto sa abroad. At tayo, ginagawa natin ang lahat para maibalik. Kahit convicted na yan, criminal na yan, nagsiserve na ng sentence, talagang ginagawa natin ang lahat para maiuwi. Kaya nga, tinatanong ko, nakauwi na lang tayo ng marami, di ba? Bakit natin ine-export ang ating dating Pangulo? Yun nga yung mga nahahatulan sa ibang bansa. Inuuwi natin pilit kasi ang Pilipino may karapatan manatili sa Pilipinas. Di po ba? Ngayon, natatakot na yung mga OFW natin, nandun sila, wala naman magtatanggol sa kanila. Kung mismo sa sarili mong bansa, pwede kang tangayin ng sino man. Abay, anong kasiguraduhan na safe sila sa ibang bansa? Nako. Anong kasiguraduhan? Hindi ko masagot at nahihiya na nga ako sa ating mga OFW. Hindi ko maintindihan kung ano masasabi sa kanila. Hindi naman dumalo yan si Sir Arnel eh. Wala si executive. Ang simple lang ho sagot dyan, Senator Amy Marcos. Sumpi na lahat. Lahat sila dapat sumpi na. Diba? Ganun na lang ho yun mga kababayan. Diba? Sa tingin nyo, ano ho dapat gawin itong si Senator Amy Marcos? Dahil nagagalit nga, ba't daw ganun ang nangyari? Pero magko-closing na lang po ako. Palibasa wala tayong sagot sa araw na ito. Walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing. Tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako. Yari, yung pinadala nyo, hinaharap niya, banyagang korte. Kayo, Senado lang, mga duwag kayo. Mga wala kayong yagba. Magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan, ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate, now. Yun lang. Ako, yari ka dyan. Yari ka dyan, Bersamin. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Natawa itong si Senator Bato de la Rosa. Palakpakan natin si Senator Amy Marcos. Kapalapalakpak ko yung ginawa niya na yun. Merong oras para magalit, merong oras para kabusitan, pero dito sa ginagawa niya na to, binibigyan ho natin siya ng recognition na tama yung ginagawa niya na yan. Pagka tama, anong sinasabi ng palakpakan. Pagka mali, baratan. Pero hindi pa rin natin siya iboboto. Hindi porket ginagawa, trabaho niya ho yan. Trabaho niya bilang senador. Pero maraming senador na pwede nilang gawin yung mga bagay na yan. Hindi nila ginagawa. Kaya,
para dito kay Senator Amy Marcos. Kudos, palakpakan ho natin. Pero hindi ho natin siya ibuboto. Maraming salamat to, Sir Luis. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo, saludo. Saludo, dito sa video na to, saludo ako, Senator Amy. Dahil dyan sa mga sumpina na yan, papalakpakan pa kita ng isang beses. Ha? Pero mas mainam yan kung kakausapin mo yung kapatid mo, bangag na bangag kasi madam eh. Kausapin mo na kasi. Ano, pati ba yung mga taga Norte, di ka na rin nila respeto? Balita ko, ikaw mas respeto nila doon. Pagka Marcos ang pinag-uusapan, wala naman